Sa iba't ibang kultura at paniniwala sa buong mundo, may mga nilalang na iniuugnay sa panunukso, panlilinlang at pakikipag-ugnayan sa tao habang ito ay natutulog. Dalawa sa pinakatanyag na nilalang sa ganitong uri ng mga alamat ay ang incubus at ang succubus. Madalas silang binabanggit sa mga kwento ng kababalaghan, demonolohiya at maging sa relihiyong literatura ng Europa noong gitnang panahon. Ngunit ano nga ba talaga ang incubus at ang succubus? Saan nagmula ang kanilang konsepto? At bakit hanggang ngayon ay bahagi pa rin sila ng mga modernong kwento ng horror? Ano ang incubus? Ang incubus ay isang uri ng demonyo sa mga alamat ng Europa na sinasabing lalaking espiritu o demonyo na bumibisita sa mga babae habang sila ay mahimbing na natutulog. Ano ang pinagmulan ng pangalan nito? Ang salitang incubus ay mula sa Latin na incubare, na ang ibig sabihin ay humiga sa ibabaw. Ito ay tumutukoy sa paniniwalang ang nilalang na ito ay pumapatong o dumadagan sa biktima habang ito ay mahimbing na natutulog. Ang paniniwala noong gitnang panahon, noong panahon ng medieval Europe, partikular sa ilalim ng impluwensya ng Romano Katoliko, maraming ulat ang lumabas tungkol sa mga kababaihang nagsasabing sila ay binibisita ng isang nilalang sa gabi. Sa paniniwala noon ay ang incubus. Ang incubus na ito ay umaatake sa gabi habang natutulog ang biktima. Nagdudulot ng matinding takot at bangungot. Nagpaparamdam ng bigat sa kanilang mga dibdib. Minsan ay iniuugnay sa hindi maipaliwanag na pagbubuntis sa mga alamat. Sa ilang paniniwala, ang mga batang ipinanganak mula sa ganitong ugnayan ay tinatawag na kambyon, kalahating tao at kalahating demonyo. At ano naman ang succubus? Ang succubus naman ay kabaligtaran ng incubus. Ito ay isang babaeng demonyo na sinasabing bumibisita sa mga lalaki habang sila ay natutulog. Ano naman ang pinagmulan ng pangalan nito? Ang salitang succubus ay mula rin sa Latin na succubare, na nangangahulugang humiga sa ilalim. Ano-ano ang mga katangian nito? Ang katangian ng succubus sa mga alamat, ang succubus ay inilalarawan bilang isang napakagandang babae upang akitin ang biktima. May kakayahang magpalit ng anyo, nakakakuha ng lakas mula sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, nagdudulot ng panghihina o pagkakasakit ng mga biktima. Sa ilang paniniwala, sinasabing ang succubus ay maaaring mag-anyong incubus upang mangolekta ng binhi, at pagkatapos ay mag-anyong babae muli upang akitin ang ibang tao. Isang konseptong lumitaw sa mga demonological text noong medieval period. Ano ang kaugnayan ng mga ito sa sleep paralysis? Maraming modernong scholar ang naniniwala na ang mga kwento tungkol sa incubus at succubus ay maaaring konektado sa tinatawag na sleep paralysis. Ang sleep paralysis ay isang kondisyon kung saan gising ang isip ngunit hindi makagalaw ang katawan. May pakiramdam na may presensya sa loob ng silid. Nakakaranas ng matinding takot. May pakiramdam na parang may nakadagan sa dibdib. Noong sinaunang panahon, dahil wala pang scientificong paliwanag,
Ang ganitong karanasan ay iniuugnay sa mga demonyong gaya ng incubus at ng succubus. Ano ang mga pagkakatulad nito sa ibang kultura? Hindi lamang sa Europa umiiral ang ganitong konsepto. May mga kahalintulad na nilalang sa iba't ibang kultura. Sa mitolohiyang Hudyo, may kwento tungkol kay Lilith na minsang inilarawan bilang isang babaeng demonyo na umaakit sa mga lalaki. Sa ilang bahagi ng Asya at sa Afrika, may mga alamat ng espiritong bumibisita sa gabi upang manggulo o manukso. Sa Pilipinas, bagamat walang eksaktong katumbas, may mga kwento ng bangungot na iniuugnay sa mga maligno o sa mga lamang lupa. Ipinapakita nito na ang takot sa hindi maipaliwanag na karanasan sa pagtulog ay halos universal sa iba't ibang kultura. Ano ang incubus at succubus sa modernong panahon? Hanggang ngayon, patuloy silang lumalabas sa mga pelikula, libro at video games. Madalas silang inilalarawan bilang mapang-akit ngunit mapanganib. May kapangyarihang manipulahin ang emosyon, simbolo ng tukso at kahinaan ng mga tao. Sa modernong horror, hindi na lamang sila simpleng demonyo, kundi minsan ay ginagawang komplikadong karakter na may sariling motibo at personalidad. Ang incubus at ang succubus ay mga nilalang na nagmula sa sinuunang paniniwala at takot ng mga tao sa hindi maipaliwanag na karanasan, lalo na sa gabi habang natutulog. Bagamat para sa ilan, sila ay tunay na demonyo, para naman sa iba ay simbolo lamang sila ng psikolohikal at pisikal na kondisyon tulad ng sleep paralysis. Sa huli, mahalagang tandaan na ang mga kwento tungkol sa incubus at sa succubus ay bahagi ng kasaysayan ng kultura at paniniwala ng sangkatauhan. Isa silang patunay kung paano binibigyang kahulugan ng tao ang mga bagay na hindi niya agad maipaliwanag. Katulad na lamang ng mga kwentong patuloy na bumabalot sa dilim ng gabi at sa hiwaga ng mga panaginip.